Mga kababayan, hello! Ako si Lan ng hashtag #WalkWithLan, ang inyong tagapaghatid ng katotohanan na may halong katatawanan. Parang kape na may asukal, matamis pero mapait ang lasa ng realidad. Ngayon pag-uusapan natin itong latest na drama sa gobyerno, si MMDA General Manager Nicolas Torre III, na dating PNP Chief ah, raw ay nag-resign sa PNP at hindi nag-retire. Sabi ni Interior Secretary John Vic Rimulya noong Webes. Parang telenovela ito, ha? Resign ba o retirement? O baka resignation by force na may twist? Sa gitna ng traffic sa EDSA, bakit pa kailangan ng ganitong kaguluhan sa PNP? Mga kabataang viewers, kayo ang susunod na henerasyon. Alamin ninyo ito para hindi kayo maging biktima ng sistemang puno ng loopholes. At sa mga OFWs ko dyan sa abroad, ito'y paalala na kahit malayo kayo, ang politika sa Pilipinas ay nakakaapekto pa rin sa inyong pamilya. Subscribe na kayo para sa higit pang ganitong deep dives. Huwag magpahuli hit that button at bell icon para updated kayo sa katotohanan. Shoutout muna sa mga taga Pilipinas, lalo na sa Metro Manila na laging stuck sa traffic. Salamat sa panonood. Sa United States, Canada, Australia, United Kingdom, Hong Kong, United Arab Emirates, Denmark, Japan at Italy. Mga kababayan, kayo ang aming global warriors. Keep fighting from afar. Magsimula tayo sa basics mga kaibigan. Si Nicolas Torre III, dating PNP chief mula June 2025 hanggang August 2025. 85 days lang Parang short-term contract sa call center. Siya'y na-relieve ni President Marcos dahil sa isang reassignment order na sumalungat sa NAPOLCOM rules. Pagkatapos ng December 2025, naging MMDA GM siya. Ngayon, sabi ni Rimulya, he has resigned from PNP, not retired. Pero wait, Torre denies it Sabi niya, wala siyang in-apply na retirement. At ang NAPOLCOM, inaprubahan nila ang kanyang optional retirement effective December 26, 2025. Ano ba talaga? Parang sabi ng isang politiko, resign ako pero hindi retirement. Parang break up na friends pa rin tayo. Mga kabataan, ito'y aral sa bureaucracy. Ang 4-star rank ni Torre ay nakabitin. Kayo ang bagong chief na si Nartates ay hindi pa makakuha nito, Ay, pabor po tayo kay PNP Chief Nartates, Bakit importante? Dahil sa batas, isa lang ang dapat maging 4-star general sa PNP. Parang monopolyo sa promo, Sino ang unang makaka-score? Para sa mga OFWs, ito'y katulad ng inyong trabaho abroad. Minsan ang promotion ay nakadepende sa kung sino ang nag-resign o nag-retire ng maaga. Kung natatawa kayo o natututo, i-like at i-share, i-subscribe para sa weekly satires tulad nito Sama-sama tayo sa hashtag #WalkWithLan. Ngayon, magiging critical tayo Bakit may conflicting statements? Si Torre na kilala sa high-profile arrest tulad nina Duterte at Kibuloy, biglang na-demote? O baka ito'y isang political maneuvering sa estilo ni Deo Macalma? Sasabihin natin, gobyerno natin parang sari-sari store. May resibo ba ang katotohanan o puro utang sa kredibilidad? Ang NAPOLCOM order ay nagdideklara ng retirement pero Torres sabi privilege communication kapag tinanong, ito ba'y cover up para maiwasan ang pension issues o rank disputes? Pagtalakay sa mga implications para sa mga kabataan, ito'y halimbawa ng systemic corruption. Bakit hindi transparent? Para sa mga OFWs paano ito nakakaapekto sa seguridad sa Pilipinas? Si Torre sa MMDA control sa traffic, pero ang kanyang career parang EDSA, puno ng bottleneck. Ano sa tingin ninyo mga viewers? Comment down below. Shoutout ulit sa Canada at Australia. Salamat sa inyong ilang mga minuto despite time zones. Sa UAE at Hong Kong, kayo ang aming hardworking heroes. Keep watching. Malalim na pagtalakay natin sa mga ganito Ito hindi lang tungkol kay Torre, ito'y tungkol sa power dynamics sa Marcos administrations. Bakit relieve siya after defying NAPOLCOM? Parang chess game si Torre ang pawn na naging queen, tapos back to pawn.
Para sa youth, alamin ang history. Para sa mga mula sa past PNP chiefs, marami ang nagkaroon ng maikling tenure dahil sa politics. Ang batas sa retirement benefits equivalent sa kanyang rank with longevity pay. Para sa mga OFWs, ito'y paalala ng instability sa PNP ay nakakaapekto sa peace and order na dahilan kung bakit marami ang umaalis. Resign o retire? Parang tanong sa job interview, bakit ka umalis sa previous job? Sagot, ipso facto. Subscribe na para sa higit pang intellectual breakdowns. Join membership para sa mga exclusive content. Ngayon, interact tayo Shoutout sa United Kingdom, Denmark, Japan at Italy. Mga kababayan, salamat sa inyong suporta. Sa Pilipinas, kayo ang core. Para sa mga kabataan, ano ang inyong take sa ganitong issues? Para sa mga OFWs, paano ninyo nakikita ito mula abroad? Share stories sa comment section. Maaaring feature ko yan sa next video natin. Isang mock interview kay Torre with props. Sir, resign ba? Hindi, pero out ako. Ano ba yun? Okay sa mga kababayan natin ang katotohanan ay hindi nagre-resign. Ito'y nananatili. Pero ang gobyerno parang optional retirement. Ang transparency. Stay informed, stay witty, subscribe, i-like at i-share para sa higit pang content. Join #WalkWithLan, membership para sa laban ng katotohanan. Final shoutout sa lahat sa Pilipinas. Okay? Kung nasan man kayo sa Pilipinas, nasa ano ba kayo? Ilocos, Pangasinan, La Union, Batanes, Ilocos Norte, Ilocos Sur, okay, Tarlac, ano pa? Tarlac, Pampanga, Bataan, Zambales, okay? Ano pa? Metro Manila, okay? Cavite, Laguna, Quezon, Rizal, okay? Batangas, Masbate, Bicol Region, at kung ano-ano pa. Mabuhay po kayo sa US, sa New York, okay? Sa Maine, Hawaii, sa Guam, sa Green Island. Hindi pa pala Amerika yon. Canada, yan. Vancouver, Toronto, okay? Australia, okay? United Kingdom, London, Hong Kong, doon sa Central, United Arab Emirates, okay? United Arab Emirates, ano pa? Denmark, Japan, sa Tokyo, okay? Hiroshima, Italy, okay? Salamat po sa inyong lahat. Para sa mga OFWs po at kabataan, kayo ang pag-asa ng bayan. Mabuhay po ang Pilipinas.